Wala akong pinagsisihan doon sa mga pinagawa ko. Kahit pa paano naging confident ako. Ganyan yung weight ko noon. Parang hindi na healthy yung relationship ko with food. I felt better. Heaven sent for me. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Namiss ko yung mga ganito, yung sit-down talk through. Basta yung mga sit-down videos. So, yun muna yung gawin natin for today. And ang dami ko nababasang comments tungkol dito. Pumayat daw ako, ano daw ginawa ko, anong diet. Alam niyo naman ako, hindi ako gatekeeper. Tama ba yung paggamit ko mga Gen Z? As a millennial, hindi ko alam kung tama yung... Okay, anyway. So, yun, ang pag-uusapan natin today, ano yung diet ko, anong ginawa ko, starting weight, ayan, i-mention ko na rin, and yung aking current weight. So, in total, ilan na ba yung nabawas ko? Ayun, I just gave birth 2 years ago. Sa totoo lang, hindi ko pinapressure yung sarili ko na magpapayat kasi parang mamaya makukwento ko sa inyo kasi may timeline talaga ako of events kung anong mga naganap. Parang, tinanggap ko na sa sarili ko na okay lang to. Oo, parang, naman na ako, magko-40 na ako, ano pa bang, diba? Parang ito na ako it is what it is. Parang ganon. And of course, ito din, lahat ng weight loss procedures and weight loss diet, fads, mga ganon na tinry ko na kung effective sa akin at hindi effective, ayan, kukwento ko sa inyo, lahat yan. So, kuha kayong chicha, kwentuhan lang tayo for today. Let's start nung 2019, ayan, before mag-pandemic, kasi alam ko maraming mag-a-appear sa akin kasi nung pandemic, dark times talaga yun, no? Wala tayong ginawa kundi kumain nun. Yun yung time na pinaka-fit ako. In my opinion, and based syempre, mas kilala ko naman yung sarili ko, diba? Yun na yung pinaka-okay yung katawan ko, I mean, physically. Pinaka-okay yung after ko magpa-lipo at magpa-buccal fat removal. Elaborate ko yun mamaya, no? March 2019, yun yung nagpa-lipo ako. Sabay yun, lipo at saka yung buccal fat removal. Kung matagal ka ng viewer, ayan, nasa vlogs yan. Kung hindi, ililink ko na lang sa description box. Pagkatapos nung procedures na pinagawa ko, yun yung goal ko na gusto ko ibalik ulit. Kasi parang, yun yung time na parang iba yung katawan ko. Parang pre-pregnancy weight kahit kasi magto-20 na yung anak ko. So, yung 20 years ago, parang ganun yung katawan ko. Yata. Hindi ko na maalala. As you can see, ayan yung habang nagpapagaling ako. In fairness, mabilis lang yung sa lipo. Masakit siya. Mahirap yung pagpapagaling. Siguro, yung first 2 weeks, doon ako nahirapan. Lalo na yung mga sinusuot, yung nilalagay dito, yun ang pinakamahirap. Pero yung pinagawa ko sa cheeks, it's been years. 2019 ko pa pinatanggal yung aking buccal fat dito. Ang laking difference. Kung babalikan niyo yung mga videos ko before, siguro mga 2016, 2017, 2018, makikita niyo yung pisngi ko. Talagang putok na putok. Medyo late bloomer yata ako pagdating sa ganyan, Kasi yung baby fat sa mukha, hindi na siya ganun kitang-kita ngayon, unlike before. Yung sa lipo, ang laki talaga ng braso ko, guys. Talagang yan yung number 1 na insecurity ko. Tsaka yung dito sa pisngi, kaya ko rin yan pinatanggal kasi dati pa, ang pang-asar sa akin back in elementary hanggang high school, bulldog ang tawag sa akin kasi daw yung pisngi ko, lalo na pag tumatakbo, naglalaro akong volleyball na. Pag tumatakbo daw kaya naging insecurity siya sa akin. Kahit naman hindi ako bagong panganak, hindi ako buntis, bloated yung itsura ko. Pero right now, kung i-compare ko dati definitely nakita ko yung difference nung before ako magpatanggal ng yung buccal fat. Tsaka ngayon, talagang iba. Kay Doc Seneca, sa kanya ako nagpatanggal nun, at saka pati lipo sa kanya. Kasi kapitbahay lang namin yun sa condo. Kaya, yun, very convenient sa akin. Tsaka try lang talaga. Wala akong pinagsisihan doon sa mga pinagawa ko sa lipo and buccal fat removal. Kasi sa lipo, yung mga damit na hindi ko masuot before, nasusuot ko na. Kahit ngayon. Kahit na tumaba ako noon after pregnancy ngayong 2022, okay pa rin naman yung braso ko. Bumalik pa rin naman siya sa dati. Lumaki siya nung tumaba ako, pero bumalik pa rin naman siya sa dati. Ayun, makaka-relate sa akin yung mga malalaki din yung braso. Diba pagka sinuot mo yung damit, diba? May mga damit ako, may mga shirt ako, may mga tops ako na hindi ko masuot kasi hindi siya magkasya sa braso. Kasya siya sa katawan ko, sa torso, pero sa braso hindi. Or kung kasya man, para naman siyang suman. Alam mo yung parang konting galaw mo lang, parang feeling mo mapupunit yung damit. Ganon. Yun nga lang, siguro hindi lang okay yung pagkakasuot ko. I don't know. Pagkakasuot ko siguro nung binder. Kasi meron ka susuotin for certain time na pasikip ng pasikip yun. Kumbaga sa bagong panganak, yung na CS, di ba may binder sa tiyan? Ito naman, may binder para sa braso. So parang sleeves lang naman siya na susuotin mo. Okay lang naman. Komportable naman siya.
para ka lang nakasuot ng jacket na masikip. Yun nga lang, kailangan consistent ka sa pagsuot nun. Kasi kung hindi, pwedeng maging ganito ang itsura. May certain angle, ayan, kagaya niyan. Merong empty, 'di ba? Tapos ito loose skin na yan dahil galing ako sa pagbubuntis, so medyo pumayat na ako ngayon. Tapos sa likod, yung dito, nakikita niya, parang ang weird ng curve. Tapos, isa rin yan, eto, yan yung part nung, yung tinutusok, tantuhog ng taba. yun yung pinaka-suction. Ulitin ko guys, wala akong pinagsisihan dyan, especially yung buccal fat removal. Gumanon talaga yung face ko. And ayun nga, ang sabi ni Doc sa akin, tingin ka sa salamin. Pag gumanon ka, feeling mo gumanda ka or yung nagandahan ka sa sarili mo pag gumanon ka, then yung buccal fat removal is for you. Pero pag gumanon ka tapos parang hindi bagay, it's not for you. So, yun lang yung naalala kong sinabi ng doktor sa akin. And ako kasi bilugan talaga yung mukha ko. And nung ginanong ko, bagay. Kaya ginawa ko na yan. Hindi ko alam ngayon yung price ha, pero nung time na yun, hindi ako lumagpas sa 50K sa buccal fat removal. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 30, ganyan. Hindi ko alam kung nilagyan niya na rin ako ng discount kasi nga sinabi ko na content creator ako. And sa lipo, ganun din. Parang overall, hindi ata ako lumagpas ng 100K. Nung time na yun kahit pa paano naging confident ako. So yun, ang ginawa ko na after nung aking lipo and buccal fat removal 2019, ang maintenance ko na lang noon, nag-RF ako sa braso. Pati sa pisngi yung RF. Tapos, workout. Nag-workout kami, nag-gym kami na mag-asawa hanggang sa nag-pandemic. So, nung nag-pandemic, syempre hindi na ako nakapag-workout. Unti-unti na ako nag-gain weight. Nagkita din ako noon, 2019. After nung last na executive check-up namin, as in yung chinek kami annual, hindi maganda yung kondisyon ng aking gallbladder. Kaya sabi, i-stop ko muna. So, yun yung recommendation ng doktor na huwag na muna akong magkito-kito kasi very, strict. So, kailangan puro fats, protein mostly, and almost walang carb kang i-consume. So, yun, natakot ako, kaya tinigil ko yung keto, pero nag-low carb diet naman yung ginawa ko. So, ito yung nagbawas ako ng rice, bawas ako ng mga sugar, though thankful ako kasi hindi naman talaga ako mahilig sa matamis. Malakas ako sa kanin. Sinubstitute ko noon, mga itlog-itlog, ganyan. Pero hindi ako naging consistent dahil nga, pandemic. Tsaka yun yung time na marami rin nagpapadala ng food. Sa totoo lang ng pandemic, pansin ko, doon nag-boom yung online food business. Kasi nga, di ba, lahat tayo nasa bahay lang, tapos delivery na lang ng pagkain. Hindi ko naman sinisisi, pero parang partly, kain ng kain, tapos walang ginagawa sa bahay, inom ng inom, ayun. Isa pa yun, alcohol. Dati iniisip ko, pag nagda-diet ako, okay lang, hindi ako masyadong kumain. Tapos kapag weekend, pag nakita-kita kami ng barkada, ayan na, iinom. Anyway, para sa na lang, holistic na lang for our health. Kung hindi man kaya, maging occasional. Yun, kasabay ng low carb diet, nag-try din ako intermittent fasting, kaso nahihirapan ako kapag may problema ako sa pagdidisiplina sa sarili. The more na pinipigilan ko yung sarili ko, the more na nagka-crave ako. Hindi ko alam kung bakit ako ganun. Pero 2021, ayan, I gained weight na talaga. 68, 69 kilos. Ganyan yung weight ko noon. Diba nga, nag-try pa nga ako ng Timmy. Though nakatulong naman yung Timmy for bloating. Fairness naman, nakatulong sa akin yung Timmy blends. However, syempre dahil imported kasi yan medyo magastos din. Oo. Same year, 2021, nagtry na rin kami for baby. So, sabi ko, hindi na ako papapayat since nagtatry naman kami. After na lang. Alam nyo kung ano naging consequence? Ayun, naging pre-eclampsia naman ang naganap. Yun yung tumataas yung BP ko. As in, hindi ko nga rin alam kung bakit. Hindi ko na-feel na nahihilok. Wala. Yun ang nakakatakot kasi walang signs no? Tapos especially, nagbubuntis ka. Syempre, delikado yun. Hindi lang para sa'yo, kundi para kay baby. Ang pinakamataas na BP ko nung nagbuntis ako, 180 over 100 or 110. Ganun. Sobrang taas. Scheduled yung aking CS pero napaaga siya ng ilang oras dahil doon. So, after ko manganak, wala talaga sa isip ko, hindi ko iniisip na magpapayat, ganyan. Syempre, ang focus ko nun si Bunso, magpadede, ganyan. Hindi rin naman ako nagtagumpay kasi 1 month lang akong nakapag-breastfeed, tas ang dami kong mga nararamdaman sa katawan. Yung may injury ako sa kamay, nag-decurvain ako, yung stiff neck ko na hindi nawawala-wala. Hindi na yun yung pinaka-goal ko. Mag-bounce back kagad sa inyong pre-pregnancy weight kasi okay lang yan. In time, babalik yan. At huwag nyo i-compare yung sarili nyo sa iba kasi iba-iba tayo. Nagpapasalamat ako kasi
lumabas ng healthy yung baby ko. Imagine, gumawa tayo ng baby sa tiyan for 9 months. So, huwag nyo i-pressure din yung katawan nyo na kailangan bumalik agad sa dating weight. Kaya okay lang yan. At our own pace, ika nga. 2023, hinihingal ako. Medyo lumalaki na si Jiro, yung bunso. So, parang ang hirap makipaghabulan pagka ikaw din hinihingal, tas lalaki pa yung anak ko. Alam mo yung, syempre, kailangan habol dito, habol doon. Nagsimula na siya maglakad. Pag nakayuko ka, pag ginagabay mo siya habang naglalakad, masakit sa likod. So, yung mga nararamdaman ko dahil na rin sa excess na weight. So, yun yung naisip ko na kailangan ko na magbawas ng timbang. Ano po, kasi maliban sa naka-maintenance na rin ako, hindi na natanggal yung maintenance ko after nung last na pagbuntis ko. Continuous na yun, hindi ko na siya tinigil. At hindi na pwede yung itigil kapag once na nag-maintenance ka, ha? Kailangan may supervision ng doktor. Around 2023, ang weight ko, naglalaro lang yan, 68 to 70. Minsan 68, minsan 69, minsan 70, minsan 67 pag galing ako sa banyo. Kailangan kong magbawas kasi nahihirapan na ako. Ang hirap yung lagi akong may stiff neck. Isa rin sa sinabi sa akin ng PT yan na dapat magbawas ka ng timbang kasi isa rin sa reason yun at kailangan gumalaw-galaw. Hindi ko alam kung makaka-relate kayo pero ayokong mag-workout, ayokong mag-gym gusto ko yung kahit papano makapagbawas ako ng konti. So yun nga yung nangyari. Kaya nag-try akong mag-diet muna as in strictly diet kasi wala rin naman akong time mag-workout sa totoo lang. Nag-try ako ng Yoli. Isang set siya na may mga gamot na alkali something. Basta in short, for weight loss siya. Hindi ko siya napanagutan kasi very limiting yung sa diet. Meron siyang booklet na kasama. So, susundan mo yun. Kaso, hindi ko siya mapangatawanan kasi ang hirap kapag kayong asawa may nagluluto. Ang sasarap ng pagkain. Kunwari, kakain na kayo ng lunch or dinner. Ayoko naman yung iba ako ng pagkain. Tapos, syempre, papakain ka ng bata. Kung ano yung kinakain ko. Sometimes, di ba, pag nanay ka, yun na rin susubo mo eh. Ang hirap nung may hiwalay ka pa na food. Kaya hindi ko rin siya napanagutan. Though, I would say, kahit papano, nakatulong na magbawas sa akin. Meron siyang mga juice na iniinom. Nag-start na rin ako kahit papano, paunti-unti, nagte-treadmill, ganyan, kahit mga 30 minutes a day. Pero parang na-stuck na ako sa 68 kilos. Tapos, hindi na gumagalaw yung timbangan. Napagod na lang din ako. So, ayun na. Nandun na naman ako sa point, iyaan mo na nga. Tanggap ko na. Mahal naman ako ng asawa ko. Parang gano'n. Pero yung reklamo ko sa mga nararamdaman ko, andun pa rin. Naghanap pa rin ako ng ibang ways para magpapayat. So, ito nga. February 24, dun ko na discover yung dry shirataki rice. Umorder ako online. Recommendation to ni Body by Mama Kat. Mama Kat! Hello, if you're watching. Lagi kami nag-uusap niyan sa DM anyway. Kasi nga, yun ang hindi ko mag-give up. Yung rice. Ayoko naman yung parang ang lungkot-lungkot lagi. Parang hindi na healthy yung relationship ko with food. Kasi parang na-associate ko yung pagsabay-sabay kami kumain, nagmukha akong kawawa. Or nafe-feel ko parang kawawa ako kasi sila enjoy nila yung pagkain. Lalo na yung husband ko kasi slim talaga yung asawa ko, diba? So, kailangan sabayan ko siya. Hindi kami makapag-bonding over food kasi hindi ko siya masabayan. Or minsan nagagalit ako sa kanya kasi, ako na, amoy ko pa lang yung pagkain eh. Parang feeling ko, bloated na ako agad. Parang ganun. So, nung na-try ko yun, okay naman siya. Kaso, parang malata for me. Ibang brand to Hindi ako naging consistent kasi parang ang layo ng lasa sa totoong kanin. So, inubos ko lang kung ano yung meron ako dito. Inubos ko lang siya. Tapos, parang nakalimutan ko na. Tapos, April, may nagpadala sa akin ng shirataki rice. Tapos, nagustuhan ko siya, Day! 2 pack lang yung binigay nila sa akin. Tapos, bumili na ako ng isang box as in 5 kilo after that. Kasi nagustuhan ko yung lasa niya. Siya lang yung hindi amoy malansa, hindi malata, totoong kanin. Ngayon nga ayoko na nung kanin na white rice talaga. Mas gusto ko na yung dry shirataki kasi siguro nakasanayan ko na hindi siya mabaho, wala siyang ganung amoy at saka hindi siya malata. Nag-try din pala ako ng cauliflower, singit ko lang yung cauliflower rice na asiman ako, hindi ko bet. Naging consistent na ako guys. April, May, June, yun na yung lagi kong kinakain except pagka lumalabas. Kasi pag lumalabas, hindi pa ako nagdadala ng rice. Ngayon, nagdadala na ako. So yun, naging consistent na ako. Tapos July, August of this year, doon ko na napapansin, sabi ko parang lumuluwag na yung mga damit ko. Tapos yung bra ko, maluwag na yung iba, hindi ko na masuot kasi parang lumalabas na yung bubelya ko. Nagulat ako kasi hindi pa ako consistent mag-workout. As in siguro, isang beses, sa isang linggo. Kasi nagte-treadmill lang ako. Pero, ang pinaka napansin ko, I felt better. Alam mo yung parang mas magaan na yung pakiramdam ko. Akyat baba sa hagdan, parang, uy, mas okay na. Though,
Aminado ko, malaki pa rin yung tiyan ko. Pero okay lang yan. Hello, 3 baby ang ginawa nitong tiyan na to. Kaya okay lang, at your own pace, hindi ko to ipa-pressure. Tsaka nakita niyo ba kung gano'n kalaki? Nung nagbuntis ako kay Jiro. Pero maliit lang si Jiro, pero ang laki ng tiyan ko. Grabe. So, ayun na nga. Naging consistent na ako sa shirataki rice. And talagang heaven sent for me. Ang laking tulong talaga sa akin kasi hindi ko pina-pressure yung sarili ko na magbawas ng kain kasi mababa lang yung calories niya. Tsaka hindi ako masyadong obsessed sa, teka lang, nakailang cup na ba ako ng kanin? Actually, ang bilis nga parang half cup lang yung pina-prepare ko lagi. Solve na ako doon. Dati, parang lagi akong, yung parang nakikipagtalo ako sa isip ko. May monologue ako sa sarili ko na, uy, tama na yan. Mag-exercise pa ba ako? O, iinom muna ako ng tubig na marami. Baka mabusog na ako. Okay na to. Diba? Parang, ayoko nung ganun. Sa totoo lang, ayoko nung ganun. Ayoko nung yung feeling ko talagang nagda-diet ako. Pasaway kasi ako. Oh, by the way, kailangan ko i-mention to. May adjustment phase sa shirataki rice. Kasi napansin ko, nung first na nag-try ako, medyo kumukulo yung tiyan ko. Pero hindi naman siya yung masakit sa tiyan na. Yung parang, once na ilabas mo na yung, okay na. Ganon yung adjustment phase sa akin. Hindi ko alam sa iba ha. Pero, ganon sa akin. Ngayon, kapag kumakain kami sa labas na hindi ako nakapagdala ng shirataki rice, nafe-feel ko yan, yung kulo na yan, kailangan ilabas kagad. Kung napanood yung previous vlog, yun yung ganong feeling. Kaya, lagi na ako nagbabaon ng shirataki rice. Tapos, ayun, ngayon, talagang consistent kaming mag-asawa na nag-workout almost every day. Siguro may pahinga lang 2 or 3 days a week. Pero at least kahit pa paano we're consistent. Tapos ngayon, papansin ko parang medyo okay na yung tiyan ko. Nandun pa rin yung loose skin. Of course, hindi naman yan kaagad-agad mawawala. Pero I'm happy. Ang laking tulong talaga. Yun talaga yung nagpabago talaga. Yung shirataki rice. I swear. Wala ko ibang tinake. Hindi ko na-feel na nagda-diet ako. Yun eh. Kasi, ito nag-work siya sa akin kasi hindi ako mahilig sa sugar, hindi ako mahilig sa sweets. Yung sugar cravings na tinatawag, wala akong ganun. Kanin cravings ako lagi, tsaka ulam, dun ako malakas. Hindi kasi ako mahilig sa matamis, mahilig ako sa maalat, oo. Yung chips, ayan, medyo binabawasan ko na, yun ang cravings ko, guys. Hindi sugar cravings, more like yung mga chips, yung mga chicha, yun, dun ako malakas. So, ngayong October, ang weight ko na lang, natutuwa ako, 60 to 61 kilos. Naglalaro na lang sa ganun. Hindi kasi ako madalas nag-weigh, kasi ayoko din. Minsan kasi parang obsession, nagiging obsession na siya sa akin kapag araw-araw ako nagtitimbang. At saka may time kasi na syempre, lalo na kapag magkakaroon tayo, bloated tayo, gano'n naman talaga. Depende sa cycle din natin. Kaya ayoko rin kasing pinapressure yung sarili ko. Ayokong umikot yung buong araw ko thinking na kung ano kakainin ko, ay dapat diet ako, dapat ganito. Pero I'm happy na nakahanap ako ng nakatulong talaga sa akin. Yung Wonder Health Dry Shirataki Rice talaga. Alam niyo yan, lagi ko yung sinasabi sa vlog. I've tried a lot of dry shirataki rice alone ngayon, 2024. And ito lang talaga, sa kanya lang ako nag-stick talaga kasi masarap siya. Parang kanin lang talaga. Super easy lang ng preparation, 15 to 30 minutes. Ako kasi 30 minutes talaga. Mamaya ituturo ko sa inyo kung paano. Tapos nakakasabay pa ako sa family ko sa pagkain. Hindi ko na-feel na pinapressure ko yung sarili ko na bawasan. Iba yung kanin ko, oo, pero yung ulam, pare-pareho kami. Mas matipid naman kasi talaga pagka ganun. Mas mahal nga lang yung shirataki rice, guys. Pero when you think about it, of course, kesa naman yung try ako ng try na kung ano-anong binibili ko, anong iniinom ko, ito naging effective sa akin. So I'm sticking to this. Ito na talaga siya. Yung aking BP, normal na, always 110/70. And nabati nga ako ng OB ko last time na, okay na lahat, pati yung sa blood chem ko. Alright, so ituturo ko sa inyo kung paano ko pine-prepare. Sakto, kararating lang nung order ko from Wonder. So, yan! Ganito talaga ako bumili, no? Usually 5 kilo ang binibili ko. Purchase ko online. Lalagay ko yung link sa description box if ever you're interested. But, sa mga magtatanong ano ba yung shirataki rice, ito din yung tinatawag na konjac rice or konyak rice. So, alternately, pwedeng yun ang tawag. Ito rin yung miracle rice. Ayan. Very low in calories to and carbohydrates. Kaya perfect sa mga naglo-low carb diet, ganyan. And keto, pasok din siya. Ang pinaka-main ingredients nito is konyak flour or konjac flour, rice flour, oligopeptides of marine fish, inulin,
and yeast. I know I said rice flour, pero yung rice flour na to, siya yung nagkakos na medyo maging dry siya para mas mukha siyang kanin. At saka yung texture niya pang kanin. Pag mag-shirataki rice kayo, make sure na merong ganito guys ha, yung nutrition facts. Para makikita nyo kung ilang percentage ba per serving size, kung ano yung makukuha nyong nutrition. Especially kung yung diet nyo is strict, lalo na sa mga diabetic, ganyan. This one is low calorie and low carbohydrates. Tapos high in fiber din siya. So perfect. Ako I have hemorrhoids kaya importante sa akin yung high fiber diet. Since na-mention ko na low calorie siya and low carb, okay din siya sa mga nag-control ng kanilang blood sugar. And it's gluten free. Ayusin na natin to. Ilalagay ko na sa pantry. Yung ganito kalaki guys, ito 1 kilo na to. So, ayan, tinatransfer ko siya sa ganitong lalagyan para mas madaling mag-scoop. So, ang kailangan natin, bowl, half cup lang kasi yung aking per meal. And then, we have yung platito, pantakip lang to guys. Then, magpapakulo muna tayo ng tubig kasi boiling water ang mas okay gamitin ha. Huwag yung galing sa dispenser. So, habang hinihintay natin kumulo, mag-prepare na tayo. Half cup. Ayan na, kumukulo na. 1:1. Pero actually, inaano ko to dinadagdagan pa. Ganyan. Konti pa. Konti na lang. As in, konting-konti. Ready na to ng 15 minutes, pero mas gusto ko yung 30 minutes. Mas maganda yung itsura niya. Parang kanin talaga after 30 minutes. Lagpas 30 minutes na ngayon nakalipas, guys. So, ito na yung itsura niya. Ayan siya. Yan na, parang kanin, diba? Kanin na kanin talaga siya. Maninibago lang kayo una sa amoy, pero other than that, tastes like rice. Uulitin ko, guys, sayang yung pagda-diet kung hindi natin sasabayan ng workout. So, actually, hindi siya diet. More like, nag-switch lang talaga ako ng rice. Wala akong specific na diet, pero like I said, hindi rin ako mahilig sa matamis. Everything in moderation. Yun yung nag-work sa akin. So, hopefully, mag-work din sa inyo. And I'm hoping na kung hindi man, mahanap nyo yung perfect sa inyo kasi ako nahanap ko. And I'm happy. Yung perfect na substitute. Hindi ko siya masabing diet kasi hindi talaga ako nagda-diet eh. Huwag nyo i-pressure yung sarili nyo at your own pace. Magkakaiba tayo ng katawan. May ibang mas mabilis ang metabolism. And normally, sa mga ganitong age, pag medyo, as we age, medyo bumabagal na yung metabolism. Hindi lang yung diet, hindi lang yung shirataki rice, make sure din na gumalaw-galaw tayo kasi hindi lang to lose weight. Syempre, para sa wellness natin, hindi lang sa physically ha, pati mentally. Mas may clarity ako ngayon na consistent na rin ako nag-workout. Parang mas masaya yung endorphins ba, hinahanap-hanap din ng katawan ko. Pero kung kilala nyo na ako, since nag-start ako sa YouTube 10 years ago, talagang mahilig ako mag-exercise, mahilig ako mag-workout. Alam ko may mga magtatanong saan nabibili yan, ilalagay ko yung link ng Wonder Health Dry Shirataki Rice sa description box. And if you have questions, feel free to comment. I will try my best to answer all of them. Ayun lang. Thank you so much for watching. I will see you again on my next one. Bye, guys!